Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay Filmora, na kung saan maraming mga nakagawa ito na hindi kayang gawin ng ibang video editing software. Yan, umpisahan na natin. Punta muna tayo sa help. Tapos tingnan natin yung quick tour muna. Dito ipapaliwanag kung anong gagawin. Ayan, makikita nyo dito na sa import media dito sa frame na to, sa window na yan, dyan natin ilalagay yung mga video files, mga audio files natin. Tapos puntahan ko muna yung next. Sa next na yan, so lahat ng mga video dito at saka yung mga audio files, idadrag natin papunta sa baba. Pwede rin dito yung mga picture pala, pwedeng ilagay sa media frame or pane, tsaka audio files pwede nyo ilagay. Tapos yung next niya, so papakita dito na mayroon siyang title, may audio video tracks siya. Papaliwanag niya kung paano mag-play tsaka paano mag-cut ng video or split. Next natin, tas paano mag-export kung tapos na. Ayan, so done ko na muna to. So ngayon, umpisa na natin kung paano gumawa. Mag-import muna tayo ng mga video files dito. Pero mayroon na tong samples, ito lang gagamitin ko. Click natin to. Tapos makikita nyo rito na mayroon na siyang mga video samples. So makikita natin dito kung mayroon tayong makikitang arrow sa baba, ibig sabihin yan ay kailangan mo ng internet connection para para mailagay siya rito. Mayroon dito mga countdown sa baba. So makikita natin sa baba maraming countdown. So ngayon so, start na tayo. So click to, tas drag papunta dito sa baba, o kaya click add. Ayan, makita na natin. So burahin ko muna itong isa. Sumubra na, ayan. So pag play natin, ayan, kung paano, drag natin itong isa pa. Ayan, play natin ulit. Yun, no. So isa pa, lagyan pa natin ng isa. Hanap tayo rito. Ayan, ganyan lang kadali kung paano maglagay dito sa timeline o sa tracks ng video or pictures. Ngayon naman, audio tayo. Punta tayo dito sa audio. Click audio. Tapos dito may mga audio na siya ng mga sample. Drag natin papunta sa baba. Tapos medyo mahaba ito, i-cut natin. Play muna natin. Ayan. Ngayon medyo mahaba ito, i-stop ko muna. Medyo mahaba, i-cut natin to. So gagawin natin, drag lang to selector, tapos click to para mag-cut siya. Right click, delete. Ayan. Pwede rin i-drag yung kilid. So next natin yung title. So sa title, pwede ka rin pumili dito. Pwede mong marami yan siya. Pwede mo siyang i-customize din. So kunwari ito, click ko. Ayan. So dito na may title na siya. Okay. So ngayon sa title, ang dami natin pwedeng gawin dito. So click natin yung title, tapos dito pwede natin baguhin yung title. Tapos marami pang pwede i-customize dyan. Yung size niya, yung font name, lahat. Ang daming pwedeng gawin dyan. Tingnan mo sa baba. Okay, so explore nyo na lang. Drag natin, pwede natin drag kahit saan to. Ayan. Subukan na natin na mag-play. Ayan, next naman natin ay transition. So marami itong transitions. Makita nyo sa baba, marami. Yung kagandahan dito, napakaraming transitions na hindi parehas sa ibang video editing software. May mga unique transitions dito.
Pwede ka rin mag-download na sa Pwede ka rin mag-download ng mga transitions. Ilagay nyo na lang dito sa YouTube. Marami mga transitions doon. Pero video na yon pagka ganun. So, next natin yung effects. Sa effects, drag mo lang yung mga effects dito. Mahalaga pala yung zoom in, zoom out pagka nag-i-edit tayo ng video sa timeline para makita natin yung timing ng video natin. Ayan, next natin ay elements. Itong mga elements, ito yung mga effects na mga audio. Kunwari yung mga glitters o iba-iba, may mga sumasabog. Ayan, marami itong mga elements dito. Ayan, pwede natin ilagay sa in-between ng mga video files natin. Subukan natin i-play. Mas maganda kung i-delete natin. Magawa tayo ng new track. So click to icon na to, tapos click natin tong add video track. Ayan, tapos ilagay natin dito. Pwedeng kumbaga sa ibang mga layers to, mga layer ng mga video files. Pwede rin picture na ilagay dyan. Okay, itong elements na to, malaking tulong to para maging magkaroon ng ingredients, kumbaga, para magkaroon ng magandang quality or magandang effects yung video. Interesting tong elements na wala sa ibang mga video editing software. Maganda yan, may mga effects na. Ang next naman natin, ito na yung pinakahuli, yung split screen, na kung saan ay napakarami dito mga split screen na styles o format na wala sa ibang mga video editing software. Ayan, so pili tayo dito isa, tapos drag natin sa baba. Ayan, meron na. So ngayon, yung pwede lang mailagay dito, yung mga videos nyo, yung mga galing sa internet na yan, hindi natin yung mailagay. Subukan natin, ayaw. So yung mga video mo lang na yung pwede mo ilagay. Ayan, kunwari ito na hindi galing sa internet. Yan. Dagdagan pa natin sa kabilang window. Pangalawa at yung pangatlo. Ayan, i-play na natin ulit. Ayan yung nalabas. Pwede sabay. Ayan, medyo mandali lang tong Filmora na to. Bawasan natin yung audio, isaktuhin natin. Okay, tapos ngayon na sunod natin, i-export na natin siya. Dito sa export window, pwede natin baguhin yung resolutions ng ating video. Pag tinasaan natin yung resolutions, mataas din yung nakakain sa space. Tapos yung frame rate niya.
Kaya click natin itong base resolution. So ito na yung size niya. Magiging 15 MB na siya pag gaganoon yung settings natin. So click na natin yung export. Ayan. Ayan, susunod natin gawin ay paano naman yung screen recording kung mayroon kang tutorial sa computer. Karamihan ginagawa ito sa mga tutorial. Bago tayo pumunta dun sa screen recording, buksan muna natin yung gawa natin. So dito yan sa folder ng My Documents, Output. Depende sa inyo kung saan yung nilagay na folder. Play ko muna to. Ayan. File menu na tayo, tapos meron tayo ditong project widescreen o kaya standard, pero usually ginagamit dito ay widescreen na. Ayan, inoko muna to, hindi na kailangan i-save. Tapos ngayon punta na tayo dito sa file menu ulit, tapos record media. So meron tayo ditong webcam, record from PC screen, meron tayong record voiceover. Pwede tayo rin dito sa media window, click ng record, down arrow, click yan. Meron tayo ditong yung shortcut ito. Meron tayong webcam, PC screen din. Subukan na natin mag record PC screen. Yan, makita nyo, meron tayong full screen, custom, target window. Subukan muna natin yung custom. So pagka custom, ibig sabihin itong corners, pag in-adjust nyo kung ano lang yung sinakop nya, dyan lang magpo-focus yung camera. Okay, subukan din natin yung target window. Yung target window, kung ano lang yung nakaselect na may kulay pula na yan na paikot, yan din lang siya magpo-focus yung camera. Ayan, lahat na to subukan natin. Tapos click itong red na circle to record. Tapos nakalagay sa baba F9 to stop recording, function 9. Ayan, subukan natin. Tapos kung gusto mo i-stop, click stop na natin. Ayan na, automatic mag-add na dito sa window yan. Tapos drag na natin, subukan natin i-play. Okay, so ngayon susunod natin gawin, mag PC screen recording tayo ulit. Tapos dito sa additional lang, meron tayo ditong gearbox. Ibig sabihin na to options. Pwede natin i-customize yung settings nya. Meron tayo dito sa mouse click. Pag nag-click ka ng mouse, pwede natin din yung record time nya. I-stop. Marami pa dito. Tapos sa baba, meron din sa baba camera kung gusto mo magsalita habang nagre-record ka, pang ginagamit sa tutorial. Ayan, so wala lang kayo makita kasi pinatay ko talaga yung camera, pero pagka nag-ano na kayo recording, meron kayo makita dyan yung mukha nyo, naka thumbnail. Ayan, so subukan na natin. Ayan, nag-record na siya. Sa lower right ng taskbar natin, click natin yung arrow, tapos click natin stop. Pwede rin function 9. Ayan, tapos mag-add na ulit siya, tapos drag na natin, play natin ulit. Ayan, ganyan lang siya. So next natin yung full screen. Ito yung pinaka common na ginagawa ng mga vlogger o kaya nagbi-video tutorial. Ayan, kung anong ginawa mo dito sa screen mo, yun din magre-record lahat. So stop na natin. Subukan natin, ayan na, tapos i-drag natin.
Okay, tapos ngayon na lagyan ko muna to ng countdown. Drag ko muna to. Lagay ko ng countdown dito na video. Oops, wala pala akong internet. Kunin ko muna. Ayan, tapos ito na. Try natin. Play. Yun, no? Ayan, tapos pwede natin i-export. So, ganyan lang kadali kung paano gamitin ang Filmora 9. Hanggang sa muli, maraming salamat.